The word see, yung ra'a na Hebrew, it means to observe, to consider, to look at, to give attention to discern, to distinguish. Ang ibig sabihin na to, it's a spiritual perception of a revelation. Tingnan mo ang Diyos. Namnamin mo ang Diyos. I-perceive mo siya. Pero bakit mahirap tayo minsan ngayon, sa panahon ngayon, makita yung galawan ng Diyos? Kasi, ano ba naman ng mata natin? Pagising mo sa umaga, ano tinitingnan mo? Correct, cellphone. Alam niyo ba, di tayo sa Pilipinas, we are number 1 in the world. This is last year data, more than na ngayon to. 8 hours and 52 minutes. Nasa telepono, ang mga Pinoy, or whatever form ng gadget ang hawak niya, nasa internet tayo, almost 9 hours per day. The most in the world. Pastor, nagko-quiet time naman ako. Pinapanood kong Instagram, mga maka-Diyos. Really? For 9 hours? So kung yan ang laman ng utak natin, kung yan ang pinifeed mo sa mata mo, puro social media, di ba? Eh ano mangyayari if we're bombarded daily by social media feeds? Alam niyo yung mga tao ngayon, parang zombie consumer na. Yung wala naman, yung gano'n ka lang. Yung actually, pwede kang kuhanan ng camera for 3 hours, wala kang, nakaganon ka lang. Oh. Zombie ka na. And then you're expecting God to reveal something to you. If we're not aware, listen up, ang magiging time slot mo lang, yung church time slot mo. Pastor mo, ako yung gadget ko ginagamit ko kay Lord every Saturday, 4 to 5. Wow! Yun na lang yung consumption natin ng salita ng Diyos. Paano pagdating ng 6 to 7? Paano pagdating ng Monday, ng Sunday, ng Tuesday? Wala ka ng Word of God. Pastor, naghihintay ako ng Saturday kasi nakakarinig ako salita ng Diyos. Ha? Do the math! Kahit 1 hour full, nanonood ka na to at hindi ka lumipat at nag-CR at nag-check ng feed sa Facebook mo. Kahit 1 hour mo hawak to, Saturday, 4 to 5 na undivided attention. Do the math. Yung 6 days mo a week, anong hawak natin? You see, if we're bombarded by too much social media consumption, mawawala si Lord sa picture.